Yan. So, okay na yung ano natin, ilaw natin, no? Ah, medyo nagkaroon ako ng changes dun sa arrangement ng ilaw since yung CDE, yung namalayan, may pinto pala doon. Doon ko na lang nilagay, that CDE. And huli ko napansin tong ilaw na to. Kaysa baguhin ko lahat. Ganyan tayo kasi pag that's EVZ. So that's our lighting layout complete. No? Nandiyan na yung switch and yung assignment ng bawat ilaw. Wala pa tayo nakaligtaan. Ayun, wala. So kulang na lang yan mamaya is yung home run. Pero ihuli na natin yon, sabay na natin siya sa schedule of loads. So dito naman, mukhang okay naman siya. Medyo didinisin na lang natin. No? Didikit lang natin ito doon. Ah, normally, bini-extend ko na, pero masipag ako. Sapat lang natin yan. Mukhang, oy, kalutang sa ano. Sa sahig yan kinanik, no? Oops, yan. Wala nang problema, meron namang existing na floor outlet, pero mukhang hindi naman ito yung gusto nilang gawin. So, dapat nakadikit siya dyan, dikit, okay, nakalutang yung mga natin. Dahil ito, sobra-sobra, lubog na lubog. Wala, minor details lang. Mas maganda pag naayos natin, especially if may kliyente tayo. Siyempre, gusto natin umulot, diba? So, dapat yung gawa natin is worth the pay. Simula tayo yan. Ito. Mukhang hindi siya pantay talaga. Hindi nga. So, usod natin to ulit. Yan, no? Okay, dikit. Okay. Dikit, dikit. Dikit, palutang. Yan, and that's all. So, magkakaroon tayo ngayon ng assignment ng lining. So, iwalay na natin yung mga ref, ECU. So, meron lang tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sorry. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 na saksakan. Um, kung ganun, so magkaroon tayo ng separation. So, line natin dito sa taas, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 7. So, pwedeng ito na yung unang group natin. Sorry. Hindi maganda yung hindi pangit na ng recording ko, puro upo ko na. Pero sige lang. R 0.2 siguro. Okay, good. Wait, ECU pala to. Ganyan lang pa pala. Pag bumaba na sa trabaho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Konti siya. So, sama natin to, that's 10. So, pwede na yun. So, samayin na natin yung 2 and 3. Uy, naging touch. Mag-pioneer din natin. And then, this one. Connect natin dito. This one. And finally here. Ah, wait lang.
So yung point nila natin ba't wala tayo kanina. Anyways yan. So piliin na natin siya. Okay. Dito. So ito. Mamaya na natin i yan kasi medyo mag-iiba ulit tayo ng radius dyan. Uh, then, ito na lang. No? So FR 0.02 siguro. So parang late kasi yan. So that's it, no? So, meron tayo 1, 2, oh, naiwanan natin isa. Ko pala. FR 0.5 ulit. Sobrang laki. FR 0.3. Sakto lang. So yung room 2, lagyan natin sa pantay gitna na hindi siya kahit tatabunan na kahit ng linya. So that's our first line of CO. Wait lang, yung linya natin ng ilaw. Oh, naiwanan ko to. Hindi nakita ko kaagad. Kaya pala hindi ko nabilang yung Z kanina. R 0.2. Okay. So, mamaya na yan. Connected naman na lahat. So, yun na yung unang linya natin ng CO. Next, gawa pa ulit tayo. 1, 2, 3, 4. Kung 10 na yon na 23 yung naano natin, so 13 na lang yung expected. No? So, 1, 2, 3, 4. Ihiwalay natin um, itong kwarto tsaka itong sari-sari store. No? Para meron tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 12. Parang mali ako ng bilang. 1, 2, 3, 4. Sorry. Sa labas yan eh. So, 1, 2, 3, 4. Mali damay natin yan. 5, 6, 7. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, pwedeng gano'n. 7 tsaka 6. So, bakit ko iniwalay yung living area tsaka yung kwarto? Wala lang. Hindi kasi tayo pwede mag-overload or mag-lagpas ng 10 pagdating sa linya, especially sa mga bungalow house or mga bahay-bahay lang. Since ang normal practice kasi, di ba, is you have um, a lot of extensions pa, no? And that might cause overloading, no? Or yung tinatawag nating octopus connection since marami kang ipa-parallel na additional load, no? Through the use of extension. So, hindi natin masyadong sinasagad yung 10. Not unless wala talaga tayong choice. Singa muna natin yung and then this one is here. That one and this one. No? Yan. Yan. Masyado maliit. FR 0.2 or okay na yung 0.2. Yan. Ito rin. Ito bagay natin. Then, yung titira na lang is yung ano natin, living area. That's it. One. Ito is proposal lang naman. And actually, this is for renovation. Uy, natin napansin na nalutang siya. No? Kung titignan nyo dun sa plano sa baba, this is for permit plan. Ang renovation kasi yan. At sa City Hall to, so medyo maigpit siya. So we'll be following the standards, no, under the PEC and yung provided numeric standards. No? So dining, okay, sa living area, 1, 2, 3, 4. Sa yung itong dalawa, wala sa isip ko kung saan sila nakalagay. No? So then, lagay na natin dito na
Yung problema pag naka, ano yung, F, kunin natin yung mga, yun, very good, sakto. And that's it, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So sabi ko lang, mag-isagad mo, pero yun na yun eh. Kasi may iwan silang dalawa. So pwede natin sila ilipat dito since 2, 4, 6 lang naman to para maging 8. Uh, Magastos kasi sa materyales, no? Since malapit, meron namang malapit dito, bakit mo pa ikaw correct din sa malayo? Same with here, pero ang target kasi natin is hindi masyado maparami, no? Yung groupings ng or yung linya, pero yung dami ng CO per line or per home run, no? So kung ano natin, meron tayong tatlong CO, isang LO, lighting outlet, then we have 1, 2, 3, tatlong ACU at isang ref. So that's 4, apat na load plus apat na load, 8. So gawin natin is 10 slot. Bakit 10 slot? Spare yung isa, then yung isa gawin natin space na lang. Yung spare natin, gawin natin 20 ampere. Mamaya na natin pansinin yan. So ayun, so may idea na tayo kahit paano na ang magiging MDP natin. Right? Then MDP is one lighting, tatlong CO, then apat na special load, no, or ACU, tatlo, isang ref. So problema na lang natin is the size of the ACU. Yung kwarto na to is hindi naman in-specify kung gaano kalaki, pero I think 1.5 is enough para dyan. So yung adjustment nun, kung bababaan niya, wala problema, or kung tataasan niya man, wala pa rin problema when it comes to sizing. Though sa total medyo may difference ng ilan yun, 6 4 amperes, no, pag since tatlo, 6 or 9, depende, 6 lang talaga. So wala problema yun. So 1.5 HP lagay natin. uh, Gawin natin siyang circuit 5, 6, 7. Then yung circuit 8 natin yung refrigerator. At kinuha ko kasi ito dun sa unang design namin. Kaya medyo copy-paste na lang yung iba. Siyempre, wag pa rin kalimutan yung alignment para presentable. So you have 30-80, 30-80 special load, 20-80, then spaces, no load. Ayan. So 20-20, sorry, 20-20-20, then 20 rin to. That is your LO, lighting outlet. So usod natin siya out here. Then convenience outlet. So natin to, copy. Medyo pantay naman siya, no? So gamitin natin, alisin natin to, copy. Lagyan natin siya doon. Around, ayan, sakto. So meron tayong panel board design. Susud lang natin to. Medyo malayo siya. Susud din natin to. Yan, no? That is your main panel board. Pero syempre, wala pa since di pa natin compute yung schedule of loads, no? So, ang expected natin is 10 loads. So, puro tayo dalawa. Kapag king to tayo doon. So, trim natin doon. Then, balik natin doon sa taas. So, we now have 10. So, pagtan natin ito ng 20, 20, 20, 20, 30, 30, 30, and 30, 20, then space.
Yung ilaw natin, we have 12, 20, and 9 watts. Or 27 total. Like that. So 12, 20, and 9. 12, 29. Okay, kasi madalas namin ginagamit talaga. Yung Brio sa mga design. Lagyan lang natin 12, 20, and 9. So 9 matik tatlo. Since dun sa trio, tatluan niya. Bilangan natin yung 12 na pin light tsaka yung 20 na circular LED light. No? So sa 12 watts muna tayo. We have 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nawawala na ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Binilang ko ba to? Parang hindi. 17. Ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 nga. 17. So 17 na 12 watts. Then sa 20 watts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na 20 watts. So that is a total of, ako tayo calculate. So 6 times 20 plus 17 times 12 plus 27, that's 351. Kung hindi ko siya sinasakto ng 3, 3 ng gano'n, inano ko siya ng at least 500. Bakit? Minsan kasi nagdadagdag din sila ng additional na ilaw, no? And wala namang, since ang assumption ko is 500, safe na yun, kahit pa paano, no? At sa 500, divide natin siya by 230, that's 2.17. Pag ano lang yan, pag below 500, ginagalaw ko na siya. So, dito, palitin natin ang 3.5, 3.5, 3.5. This is still 3.5. Ang apat to. Then 2.0. Then susunod, lahat na yung 5.5. Kasi minimum design na natin for special load or special purpose outlet is 5.5 yung minimum. And balik tayo sa 3.5. Then space siya, so wala tayo na. Yung ano natin, that's 12. Ang inano natin 10, 7, and 6. It's 23. 7, and 6. So, walang other load. 10 is 180, 1,800. 7 times 180, 1,260. 6 times 180, that's 1,080. Divided by 230, that's 5.48. Then, that's 4.7. Ito, wait lang, 180 divided by 230, 7.83. Okay, sa ano natin, ito, hindi ginawa ko 1.5 to, 1.5 HP. Yung ref, 500 lang talaga yan, that unless much bigger ref yung ano, pero safe assumption na yung 500, no? Especially ngayon, may mga inverter type na ref. Oh, wait lang, parang, sorry, sobra. This is spare. Spare. This is space. So, yung space, technically, pwede rin maging spare yan. Pero, na lang natin siya bigay.
So that's it. The schedule of loads. I-reflect naman natin siya ngayon dun sa, hindi pa. Solve na rin natin, no? Para tuloy-tuloy tayo. So, meron tayo ngayon total na 500 plus 1,800 plus 1,260 plus 1,080 plus 1,840 times 3 plus 500. That's 10,066. Oh, malapit ah. Oh, sweet lang. Yung spare natin, lagyan natin ng at least 500. Or 1,000 na natin. Or 1,000. And let's say 1,000 na. Dead load kasi yun, pero anyways, 4.34. Iba-iba naman tayo. Pag gusto nyo pababain yung ano, pwede yung 500 lang yung spare. So that's 500 plus 1,800 plus 1,260 plus 1,080 plus 1,840 times 3 plus 1,500. That's 11,660. Then divide mo kay 230. That's 50.7. Simulado. Uy, malapit siya oh. 50.7. Since bahay to, yung lalagyan ko ng power factor para hindi ganun kalaki yung maging ano natin. Ah, ano ba? The service entrance to. Highest motor load natin is 8. Pagkakita natin to. So that is 50.7 times 0.8 plus 2. That's 42.56. Then divide natin siya by 0.8 for the power of factor of safety. So that's 53.2. So pasok na siya sa 50. Sobra-sobra siya sa 60, pero I think 50 is a good ampere range, no? Kasi medyo malaki naman yung spare natin na 100. So okay na tayo dun sa 50. So yun yung gagamitin natin. So 50 then 100 ampere frame or 75 kung ano man yung available. Ampere framing is just the size naman, so wala nang problema kung ano yung makuha natin size ng panel board, no? So kunin natin yung load schedule or LV conduit. LV conduit talaga yun. Hindi ko siya ma-open dito. Sa load schedule na lang. Load schedule. Nasa recycle bin siya. Ito na lang. Okay. So, 2 wires tayo. 2 wires is technically 3 wires. Kasi 2 wires per plus ground, no? For this, wala tayong problema. Kailangan natin is 450 ampere, no? So, actually, pasok pa rin yung 8 mm. But just to be safe, pwede na tayo actually ano to? 14, no? 14 na lang para ano, since malapit naman. Doon pasok pa rin naman talaga sige 8 na nga lang para medyo makatipid yung may-ari. 50 tayo. Sabihin, ito gagamitin natin, no? 50, so that's 3/4 or 27 mm. Dito wala akong 27, 32 ata yung 25 ata yung akin. 25. RMC, EMT na lang. RMC, RSC, palabas naman natin. So 8.0 SQMM HHN, tapos ang ano natin is 5.5. 550-50 na lang.
100. Normally naman 100 yung nabibili natin na commercial. 42.56. So that's our ano. Kulang na lang natin ngayon is the home run. So set na lang natin yung home run. Ah, kuha ako sa isang project. So, kuha ako sa isang project nung araw na nakatamad gumawa. No? Ah, ito pala yung ano, yung dinesign ko 1818 pala yun, hindi pala 9818 pala siya. Pati araw dito. Ganda ba araw nito? That's the design analysis, no? By next activity, yan yung gagawin natin. Nasaan yung ano natin? Araw? Walang araw to. Yun, meron na. Yan na araw na ito. Then, sabay na rin natin kunin to. Yeah, di ba? Ganda na pagkakakuha natin. Okay na yun. Yun lang naman yung kailangan ko doon. So, andito yung panel board niya. Dikit natin. Hindi naman yung nakalutang dyan for sure. Dikit natin dyan. Same with this one. Dikit natin sa pader. Piloso po kasi minsan. O, dikit talaga dun sa ano. So, dito medyo scale lang natin siya na mas maliit. Kasi medyo malaki yung sakop niya. Mga ganyan siguro. Yan. So, andito yung ano natin. So, pwede na natin ilagay yan dito na lang. And lagay natin to. Ayun, medyo malaki. Pa rin. So, scale lang natin siya. Tawag yan. Pwede na. So, pero kung gusto natin siya, simulan nyo ng 0.5. No? Para malahati yung size. Ano ko, hindi na okay na yan. Ito medyo malaki pa rin. So, scale pa natin down. 0.5 siguro. Medyo okay na siya. Pero sumobra naman yung liit. Pero okay lang. Kita pa rin naman. So you have there MDP1. Medyo lakihan ko itong araw. Importante kitang-kita yung araw. MDP1. Next natin, MDP2 has 10. So dito yung magiging MDP2 natin. Nasa taas. Siguro lagay na lang natin siya dito. Diyan. Lagyan natin MDP2. Alisin na natin ito since di natin kailangan yan. Reflected naman yan sa architectural. No? Kaya ako dinilet since magpapatong siya sa linya. Papangit yung design natin. So, dito siya. Salisin na rin natin ito. MDP2. Usog ko lang ng konti para hindi siya mag-touch dun sa ano natin sa wall. Yan. Para may curvature. No? Then, turo natin ito. So, medyo ihilig pa natin siya na konti papapa. Yan. Diyan. No? Then, since tumama siya ulit doon, tapos ulit natin. Yan. No? Mas maganda tignan. And, tignan mo ulit ng curvature naman. Very good. So, that's MDP2. MDP3 natin. Yung MDP3 is 7. So, that's 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito. So, ito yung MDP sa ano natin. So, pwede mo siya ngayong ilagay na lang dito. Papunta doon yung turo. No? So, lagyan natin siya dyan. So, that's 3. Then, rotate natin ito pataas. Pataas.
paturo doon. Then move natin siya away from that. Ayan. Medyo easy natin yung curve. Medyo pangit yung curve. Ayan. That's your MDP3 pointing towards the panel board. Sabihin, that's your home run papunta doon. Then MDP4 is yung anim. So, dun tayo sa pinakamalapit na dulo. So, pwedeng dito na natin siya ilagay. No? Lagyan natin yun dyan. Alisin na natin to. MDP4. Move natin siya doon. Yan. Then this one. Here. Then, lagyan natin ng curve. Then, alisin natin yung MDP4 dyan. Usod natin dito sa labas ng konti. That's MDP4. No? Then, 5, 6, 7, yung tatlong aircon. So, walang problema kahit magkabali-baliktad. Yeah. Pero maganda pag sunod-sunurin natin. So, room 1 yung 5. Paano natin gagawin ito? Yung problema pag medyo siksikan eh. Siguro dito lang natin ilagay. Dinabaan natin yung curve ng araw. That's 5. Ito dito, okay na ito. 6. Yan, 6. Then, ito 7. So, isin muna natin yung 5. So, ito, 6. Medyo maraming, rotate natin siya, pabaliktad, paturo doon. Then, move natin siya. Dito, kaya dito siguro okay na. Around dyan. Then, move natin ito. Kasi naman akong gumawa ng bagong arc. That's your MDP5. Make sure kita siya. That's MDP5. Then it's MDP6. Rotate natin. Bababa. Then lagyan natin siya doon medyo. Yan. Then this one and that one. Curve natin ng konti. Para may punto. Oops. Medyo sobra. Medyo awkward yung tsura. Yan. Okay. Towards doon na ba? Pwede na. That's MDP6. Then you have your MDP7. Doon tayo sa medyo maluwag na space. Shoot natin siya doon. Then rotate natin. Paturo, papunta doon. Then move. Doon. Nasa yung natin. Yan. That's MDP7. Then last is the MDP8. Which is yung rep. Ito na natin kung ulit sa mas malapit. Meron dito. So, pwede natin lagyan na yan dyan. Pusin natin siya dyan dito. And, yan. Napakalas. Click natin doon. And that is your MDP8. Yan. So, meron tayong rep. Okay na yung okay na yung home runs natin. Meron na tayong panel board design. Palitan natin ito ng 50. So, this is our panel board. So, lagyan natin siya doon. Mamaya natin yan. Dito, alisin natin ito. Hindi natin siya kailangan. Half the meter there. Wala. Ito yung gitna natin since isa lang naman siya. Usod natin. Extend. 25. 5.5. Then 8.0. Papuntang metro lang agad dyan. Metro tapos hindi mo na kailangan maglagay po ulit ng panel board dyan sa labas. It's 3 phase.
ito yung single phase. And that's our single line Lysa diagram. No? Okay. Service entrance, lagay ko rin. Para na siya mag-note ng service entrance. Okay, lagay na nga natin. So, palitan na natin pala ito. Sorry. Uh, ano nga 9 watt droplet. Circular LED light. Ah, ayun, palitan natin ng kulay. This one. Yeah. Pangit. Lagyan na natin triangle. Lagyan muna natin ng triangle para sa akin. It's okay. Uh, that's our service entrance. Arco is just the size of your wire. Then may meter base tayo dyan. Circular lang since maliit lang yan. Sa 50 ano lang. And then, that's it. Kompleto na, no? Okay na tayo sa schedule of loads. And okay na rin. Ito, alam ko, papalitan ko ito. Naka 3 phase to eh. Single phase 3 wire. And that's your electrical layout, no? Kompleto na yan. Ang gagawin mo lang dyan is arrangement. No? Dito kasi sa client ko, inayaan ko siya mag-arrange sa trip niya. Kasi nagtitipid yun sa pag
sa mga pages. No? Pero ako medyo ano yung kaya. So that's it. Hope you learn something no, kung paano tayo mag-design ng bahay. And hindi naman siya totally yun lang yung way to design. No? You can always have your own style or you can add your own style pagdating sa pag-design. Yun lang. Thank you and have a good day.